Apoy! Nagliliyab na apoy sa lahat ng dako. Ang init ay tumutusok sa kanyang balat. Ang makapal na usok ay pumupuno sa kanyang baga. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. May mga sigaw, ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Ang tanging alam niya ay ang kamay na mahigpit niyang hawak. Isang kamay na pamilyar, malambot, at unti-unting nawawala sa kanyang pagkakahawak. Isabela! Isinigaw niya, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang paos na tunog ng desperasyon. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa kumukulong putik. Nakita niya ang mga mata nito, puno ng takot. Bago tuluyang lamunin ng dilim at ng mga dila ng apoy, ang kamay nito ay tuluyan ng nawala. Isabela! Napabalikwas ng bangon si Kaiden Velasco, habol ang kanyang hininga. Ang lalamunan niya ay tuyo, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Kahit na ang naka-aircon na kwarto ay komportable ang lamig. Iisang panaginip. 6 na taon. 6 na taon na siyang binabangungot ng apoy at ng alaala ng kamay na yon. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Pilit na iwinawaksi ang mga imahe sa kanyang isipan. Tumayo siya at dumiretso sa malawak na salaming bintana ng kanyang penthouse unit. Tanaw ang unti-unting paggising ng syudad. Ngunit para sa kanya, ang bawat pagsikat ng araw ay isa lamang paalala ng isa pang araw na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Pagkatapos ng mabilis na ligo at pag-aayos, pumasok siya sa kanyang opisina sa Velasco Tower na may karaniwang malamig na ekspresyon. Ang bawat empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati ng magalang na, "Good morning, sir," na tinutugunan lamang niya ng isang tipid na tango. Hindi pa siya nakakaupo ng maayos sa kanyang swivel chair nang bumukas ang pinto. Pumasok si Margareta, ang kanyang stepmother, na may isang matamis na ngiti sa labi, ngunit hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. "Kaiden, anak," bati nito, sa boses na malambing ngunit may diin. Napag-usapan na ng mga organizer ang lahat para sa Sabado. It will be the grandest 35th birthday celebration the city has ever seen. Hindi inangat ni Kaiden ang tingin mula sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. "I-cancel mo," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng umaga. Ang nangiti ni Margareta ay bahagyang nag-alinlangan. "What do you mean? Naka-down na ang lahat ng bayad, Kaiden. The invitations have been sent out." "Then pull them back." Walang emosyong sagot niya. "Hindi ako interesado sa isang party." "This is not just a party, Kaiden," giit ni Margareta, lumalapit sa kanyang mesa. "This is for the company, para sa imahe ng pamilya. 6 na taon ka nang nagluluksa. It's time to show everyone that the Velascos are moving forward." Sa wakas, inangat ni Kaiden ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng galit, na pilit niyang itinatago. "Ang gusto kong ipakita sa lahat ay katahimikan. Ayokong magpanggap na masaya ako para lang sa imahe na gusto mong ipakita. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pagtanggap." "Itigil mo na to, Margareta," putol ni Kaiden. "Ayoko." End of discussion. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang peking na pamangiti ni Margareta ay nawala, napalitan ng isang manipis na linya. "Hindi mo ba naiisip kung ano ang sasabihin ni Isabela kung nakikita kanyang ganito?" Para siyang sinaksak. Ang bawat pagbanggit sa pangalan nito ay isang sugat na muling bumubuka. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya," mariing sabi niya. Ang panga ay nagtagis. "Wala kang karapatan." Alam ni Margareta na talo na siya sa pagkakataong yon. Huminga siya ng malalim at pilit na ibinalik ang nangiti. "Sige,
Pag-usapan natin ito ulit mamaya. Just think about it, anak. Pagkaalis ni Margareta, napasuntok si Kaiden sa kanyang mesa. Hindi sapat na malakas para makalikha ng ingay, ngunit sapat na para maramdaman niya ang sakit. Isang party. Isang celebration. Paano siya magdiriwang kung ang dahilan niya para mabuhay ay naging 6 na taon na ang nakalipas? Ang tingin niya ay napunta sa nag-iisang picture frame sa kanyang malawak na mahogany desk. Isang larawan ni Isabela, nakangiti habang yakap niya ito mula sa likod. Kuha sa isang beach resort ilang linggo bago ang sunog. Ang tawa nito sa larawang yon ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hinaplos niya ang salamin. Hindi ko deserve maging masaya, Bella. Hindi pagkatapos ng nangyari sa'yo. Pinindot niya ang intercom. Grace, don't let anyone disturb me. Walang kahit sino. Yes, sir. Sagot ng kanyang sekretarya. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa trabaho, ngunit ang mga numero at salita sa harap niya ay walang kahulugan. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa gabi ng kaarawan niya. 6 na taon na ang nakalipas. Ang gabi ng sunog. Ang gabi kung kailan nawala ang lahat. Maya-maya pa, tumunog muli ang intercom. Pinuputol ang nakakabinging katahimikan. Kumunot ang noo ni Kaiden. Sir Kaiden, I'm so sorry to disturb you. Nagsimula si Grace. Ang boses ay nag-aalangan. Pero may 2 bata po kasi dito, mula sa isang charity home. Gusto raw po kayong makausap. Palayasin mo. Walang ganang sagot ni Kaiden. Wala siyang panahon para sa mga ganitong bagay. Sinubukan ko po, sir, pero ayaw po nilang umalis. Paulit-ulit po nilang sinasabi na kailangan daw po nilang makausap kayo. Importante daw po. Napabuntong hininga si Kaiden. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Fine. Papasukin mo na lang sila dito sa labas ng opisina ko. I'll deal with them. Okay po, sir. Padabog na tumayo si Kaiden, inis sa abala. Ano na namang pakana ito? Isang bagong paraan para manghingi ng donasyon. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina, handa nang magalit at magpaalis ng kung sino man. Ngunit natigilan siya. Sa harap niya, nakatayo ang 2 bata. Isang babae at isang lalaki, marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang. Magkamukhang magkamukha sila. Siguradong kambal. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Kaiden. Iyon ay ang kanilang mga mata. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap nito na puno ng determinasyon at kaunting takot. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis kaysa kanina sa kanyang panaginip. Ang mga matang iyon, mga mata ni Isabela. Parang yelo ang mga titig ni Kaiden sa 2 bata. Saglit na nawala ang CEO na kilala ng lahat. Ang natira ay isang lalaking hinarap ng multo ng kanyang nakaraan sa anyo ng 2 musmos. Pilit niyang iwinaksi ang kabaliwan sa kanyang isip. Nagkataon lang. Imposible ang iniisip niya. Muli niyang isinuot ang maskara ng pagiging malamig at walang pakialam. Sino kayo? Tanong niya. Ang boses ay matigas at may awtoridad. Anong kailangan niyo sa akin? Ang batang lalaki na may mas matapang na tindig. Ang unang sumagot. Ako po si Lian at ito po ang kapatid ko, si Lia. Hindi ko tinatanong ang pangalan na iyo. Mabilis na putol ni Kaiden. Sino ang nagpadala sa inyo rito? Nagkatinginan ng kambal. Si Lia ay bahagyang nagtago sa likod ng kanyang kapatid, habang si Lia naman ay humakbang paabante, tila isang munting sundalo na handang protektahan ito. Wala po. Matapang na sagot ni Lian. Kami lang po ang pumunta dito. At paano kayo nakalusot sa security sa baba? Tanong ni Kaiden. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumalalim. Isa itong imposibleng mangyari sa Velasco Tower. Nagkamot ng ulo si Lian. Nagpanggap po kaming nawawala ang pusa namin. Umiyak po si Lia kaya pinapasok kami ng guard para hanapin.
Napabuntong hininga si Kaiden. Mga bata nga naman. Ngunit hindi pa rin nito sinasagot ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit niyo ako gustong makita? Humihingi ba kayo ng donasyon para sa ampunan niyo? Hindi po. Sabay na sagot ang dalawa. Kung ganon ano? Unti-unti nang nauubos ang pasensya niya. Si Leah ang nagsalita sa pagkakataong ito. Ang boses ay mahina at nanginginig. May sasabihin lang po kami. Tumingin siya sa kapatid na tumango para palakasin ang kanyang loob. Huminga ng malalim si Leah at tumingin ng diretso kay Kaiden. May masamang balak po sa'yo sa party mo, sir. Natigilan si Kaiden. Hindi dahil sa narinig, kundi sa kalokohan nito. Isang party na ayaw niyang ganapin. At ngayon ay may 2 bata na nagbibigay ng isang walang katuturang babala. Anong party? Pagmamaang-maangan niya. At saan niyo narinig ang chismis na yan? Yung birthday party niyo po sa Sabado. Paglilinaw ni Lian. Narinig po namin sa nag-uusap. Sabi po nila, delikado. Sino ang narinig ninyo? Mariing tanong ni Kaiden. Hindi po namin kilala, sagot ni Lian. Pero sinabi po sa amin ng isang tiya na kailangan naming sabihin sa inyo para makapag-ingat po kayo. Isang tiya? Lalong kumunot ang noo ni Kaiden. Sinong tiya? Ang tiya po na nag-aalaga sa amin, sabi ni Leah. Mabait po siya, parang diwata. Ito na, isang malaking kalokohan. Malamang ay may nag-utos sa mga batang ito para guluhin siya. O baka naman ay para makakuha ng pera sa mas dramatikong paraan. Susubukan na sana niya silang paalisin nang may idinukot si Leah mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit na bagay na kumikinang. Pinabibigay din po pala niya ito, sabi ni Leah. Iniabot ang kamay. Sabi po niya, ibigay namin sa'yo para maniwala ka. Tiningnan ni Kaiden ang nakalahad na palad. Nandoon ang isang simpleng silver na kwintas na may iisang perlas bilang palawit. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Maraming ganitong disenyo. Maaaring nagkataon lang ulit. Ano to? Malamig pa ring tanong niya. Kwintas po. Inosenteng sagot ni Leah. Alam kong kwintas to. Bakit ko to tatanggapin? Para po maniwala kayo sa amin. Giit ng bata. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sa sobrang inis, kinuha ni Kaiden ang kwintas mula sa kamay ng bata. Balak itapon sa basurahan sa harap mismo nila para matapos na ang usapan. Ngunit nang dumampi ang malamig na metal sa kanyang palad, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Ang bigat nito, ang haba ng kadena, ang pakiramdam ng perlas sa kanyang daliri. Parang bumalik siya sa nakaraan, sa isang workshop ng isang kilalang alahero. Siya mismo ang pumili ng perlas. Siya mismo ang nagpasadya ng haba ng kadena. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng pinakakawitan ng kwintas. Isang maliit, halos hindi mapansing detalye na siya lang at si Isabela ang nakakaalam. At nandoon nga, nakaukit sa loob ng clasp, 2 letra, K and I. Nabitawan niya ang kwintas. Nagpagulong-gulong ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Lumilikha ng isang maliit na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang malakas na pagsabog. Napaatras siya, napasandal sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Saan ninyo to nakuha? Tanong niya, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Sa tiya po namin, sagot ni Leyan, na ngayon ay medyo takot na sa reaksyon ni Kaiden. Sino ang tiya ninyo? Anong pangalan niya? Sigaw ni Kaiden, hindi na makapagpigil. Napaluha si Leah sa takot.
Agad siyang niyakap ni Lian. Huwag niyo po kaming sigawan. Hindi po namin alam ang tunay niyang pangalan. Tinatawag lang po namin siyang Ana. Ana, hindi Isabella. Pilit na pinakalma ni Kaden ang sarili. Tinawag niya si Grace sa intercom. Grace, dalhin mo ang 2 bata sa pantry. Bigyan mo sila ng juice at kahit anong gusto nilang kainin. Huwag mong hahayaang may ibang makausap sila. Understood? Yes, sir. Nagtatakang sagot ni Grace. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahan niyang pinulot ang kwintas mula sa sahig. Pinisil niya ito sa kanyang palad. Ang malamig na metal ay tila sinusunog ang kanyang balat. Ito yon. Walang duda. Ito ang huling regalo niya kay Isabella bago ang sunog. Ang kwintas na suot-suot nito noong gabing iyon. Paano? Paano ito napunta sa mga batang ito? Mabilis niyang tinawagan ang isang numero sa kanyang cellphone. Sumagot ito sa unang ring pa lang. Victor, sabi ni Kaden. Ang boses ay apurado. I need you. Now. Wala pang 5 minuto. Nasa loob na ng opisina niya si Victor. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay at matalik na kaibigan. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong nito. Halata ang pag-aalala. Ipinakita ni Kaiden ang kwintas. Nanlaki rin ang mga mata ni Victor. Teka, yan ba yung... Oh, putol ni Kaiden. May 2 bata dito, galing sa St. Agnes Charity Home. Sila ang nagdala nito. Kailangan mong alamin ang lahat tungkol sa kanila. Tungkol sa ampunan. At tungkol sa isang babaeng tinatawag nilang Ana. Gawin mo ito ng tahimik, Victor. Walang dapat makaalam. Kahit si Margareta. Masusunod. Seryosong sagot ni Victor. Agad na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Lumipas ang ilang oras. Gabi na nang bumalik si Victor sa opisina ni Kaiden. Hindi umuwi si Kaiden. Naghintay siya. Hawak-hawak ang kwintas. Ang isip ay lumilipad. May nalaman ako, sabi ni Victor pagkapasok. Totoo ang ampunan. Registered. Pero ang pondo nila, nanggagaling sa isang misteryosong foundation na walang malinaw na pangalan. Ang mga bata? Tanong ni Kaiden. Ang kambal. Iniwan daw sa gate ng ampunan 6 na taon na ang nakalipas. Walang record ng mga magulang. Napapikit si Kaiden. 6 na taon. The math adds up. Ang pinakamahalaga, Victor. Ang kwintas. May record ba ang ampunan? Donasyon mula kay Isabella noon? O sa pamilya niya? Umiling si Victor at ang kanyang mga salita ang bumaon na parang punyal sa puso ni Kaiden. Nag-iwan ng mas malalim na misteryo at isang nakakabaliw na kislap ng pag-asa. Wala, Kaiden. Tiningnan ko ang lahat ng lumang logbook. Walang kahit anong record na nagpapakitang si Isabella o kahit sino sa pamilya niya ay nag-donate ng kahit anong personal na gamit sa ampunan na yon. Lalo na ang isang kwintas na kasing halaga niyan. Sa isang maliit at halos walang kasangkapang bahay sa isang tahimik na probinsya, si Ana o Isabella, sa kanyang dating buhay, ay hindi mapakali. Kanina pa siya paikot-ikot sa maliit na sala. Ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang mumurahing cellphone. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang isinugal niya ang kaligtasan ng kanyang mga anak para sa isang desperadong plano? Ngunit anong pagpipilian ang mayroon siya? Ang kaarawan ni Kaiden ay papalapit na at kasabay nito ang panganib na pinangangambahan niya. Para siyang isang hayop na nakakulong sa hawla, gustong kumawala pero alam na may panganib na nag-aabang sa labas. Nang sa wakas ay tumunog ang cellphone, halos mabitawan niya ito sa gulat. Isang pamilyar na numero, si Mang Mateo. Agad niya itong sinagot. Mang Mateo, kumusta sila? Iyon agad ang bungad niya. Hindi na makapaghintay.
Ang mga anak ko, ayos lang ba sila? Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinahong boses ng matandang lalaki na kumupkop sa kanya sa loob ng 6 na taon. Kalma lang, Ana. Ayos lang sila. Ligtas na sila at nakabalik dito sa ampunan. Kasalukuyan silang kumakain ng ice cream. Napahawak siya sa dibdib at napaupo sa silya, ang mga tuhod ay tila lumambot sa wakas. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Salamat sa Diyos. Nakausap ba nila? Siya? Tanong niya. Hindi magawang bigkasin ang pangalan ni Kaiden. Masyadong masakit. Masyadong maraming alaala. Oo, sagot ni Mang Mateo. Medyo nagulat at nagalit daw sa simula, pero nagbago ang lahat nang makita niya ang kwintas. Ang kwintas. Biglang bumalik sa isipan ni Isabela ang gabi ng sunog. Hindi ito isang simpleng alaala. Isa itong bangungot na malinaw pa rin sa kanyang isip na parang kahapon lang nangyari. Hindi aksidente ang sunog. Alam niya iyon, bago pa man kumalat ang apoy. Naamoy na niya ang matapang na amoy ng gasolina at nakita niya ang mukha ni Ramon, ang pinagkakatiwalaang security head ni Margareta, na may demonyong ngiti sa labi habang isinasara ang pinto ng kwarto mula sa labas. Naisip niyang katapusan na niya. Katapusan na nila ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ngunit iniligtas siya. Si Mang Mateo, ang pinakamatapat na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang humila sa kanya palabas mula sa bintana, sa likod, bago pa man gumuho ang lahat. Siya ang nagtago sa kanya, nag-alaga sa kanya, at tumulong sa kanyang itaguyod ang kambal sa lihim. Ana, nariyan ka pa ba? Tanong ni Mang Mateo. Pinuputol ang kanyang masamang gunita. Oo po. Nanginginig na sagot ni Isabela. Natatakot lang ako, Mang Mateo. Paano kung hindi siya naniwala? Paano kung mas lalo lang napahamak ang mga bata dahil sa ginawa ko? Naniwala siya. Pag-assure ni Mang Mateo. Ang kwintas ang naging patunay. Ngayon, nasa kanya na ang desisyon kung paano siya kikilos. Pero si Margareta, alam niyo kung gaano siya kapanganib. Halos pabulong na, sabi ni Isabela. Kaya niyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan kong magtago. Para protektahan sina Lia at Lian. Hanggat hawak ni Margareta ang kapangyarihan at impluwensya ng mga Velasco, hindi sila magiging ligtas. Hindi pa niya kayang lumantad. Hindi pa. Ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng babala mula sa malayo. Isang babala na umaasa siyang papakinggan ni Kaiden. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayong gate ng St. Agnes Charity Home. Mula sa kanyang maliit na bahay, tanaw niya ang mga batang naglalaro sa paligid. Ligtas sila. Sa ngayon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang payapang tanawin, isang bagay sa kabilang kalsada ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pamilyar na itim na sasakyan, nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno, tila nagmamasid. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Kilala niya ang sasakyang yon. Ilang beses na niya itong nakita noon, palaging sumusunod kay Margareta. At habang tinititigan niya ito, dahan-dahang bumaba ang bintana sa driver's side. Kahit mula sa malayo, nakilala niya ang mukha sa loob. Ang parehong mukha na nakita niya sa gabi ng sunog. Ang parehong demonyong nangiti. Si Ramon. Napaatras si Isabela mula sa bintana. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Natunto na siya. Natunto na sila. Ang kaligtasang pinag-ingatan niya sa loob ng 6 na taon ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ito ay isang bangungot na nagkatotoo. Kinabukasan ang opisina ni Kaiden ay naging isang selda ng kanyang sariling pagkabalisa.
Ang kwintas ni Isabela ay nakatago sa isang nakalak na drawer. Ngunit ang bigat nito ay tila nararamdaman pa rin niya sa kanyang bulsa. Isang palaging paalala ng misteryong hindi niya malutas. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya sa mga mata ng kambal, mga matang kamukhang kamukha ng mga mata ni Isabela? Maagang dumating si Victor, may dalang kape at mga bagong dokumento. Ang mukha nito ay bakas din ang pagod. "Walang tulugan ano?" sabi ni Victor, sinubukang magbiro. Sinuri ko ang lahat ng CCTV footage sa paligid ng St. Agnes sa loob ng huling 2 buwan. Walang itim na sasakyan na palaging nagmamasid. Walang Ramon. Kung sino man ang ana na ito, magaling siyang magtago. Napahilot si Kaiden sa kanyang sentido. Paanong walang bakas? Isang babae at 2 bata. Paanong parang bula silang naglaho sa loob ng 6 na taon? Hindi ko alam, Kaiden. Malungkot na pag-amin ni Victor. Para tayong humahabol sa isang multo. Ang tanging hawak natin ay ang kwintas na yan at ang salita ng 2 bata. Ang pagkabigo ay malinaw sa kanilang dalawa. Ang pag-asang umusbong kahapon ay unti-unting natatabunan ng isang makapal na pader ng mga katanungang walang sagot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Margareta. May dalang isang tray na may lamang mainit na kape at ilang pastries. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal. "Mga anak, mukhang pagod na pagod kayo," malambing niyang sabi. "Ipinagtimpla ko na kayo ng kape. You both need a break." Nagkatinginan sina Kaiden at Victor. "Salamat, ma'am," magalang na sabi ni Victor. Kaiden hiyo. Pagpapatuloy ni Margareta. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na lamang sa kanyang stepson. "I know you're stressed, pero may isang bagay lang akong gustong ipakita sa'yo. Nag-aalala kasi ako." Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa ilalim ng tray. "I was just reviewing some accounts for the upcoming board meeting at may napansin lang akong mga transaksyon na medyo kakaiba." Iniabot niya ang folder kay Kaiden. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. "Hindi ko ito maintindihan, pero ang mga malalaking halaga na ito ay inililipat sa isang kumpanya na hindi pamilyar sa akin. Isang shell corporation, I think." Binuksan ni Kaiden ang folder. Tiningnan niya ang mga financial statement. Totoo nga, may mga kahina-hinalang transaksyon. Sino ang nag-aproba ng mga ito? Nag-atubili si Margareta. Tila ayaw sabihin. "Kaiden, ayokong mag-isip ng masama. We all trust Victor, pero ang digital signature niya ang nasa lahat ng approval forms." Ang hangin sa silid ay tila biglang bumigat. Agad na napatingin si Kaiden kay Victor na nakatayo at gulat na gulat sa narinig. "Ano? Imposible yan," depensa ni Victor. "Wala akong inaaprobahang ganyang mga transaksyon." "Victor, I'm not accusing you," malumanay na sabi ni Margareta na tila siya pa ang nasa panig ni Victor. "Baka may gumamit lang ng pangalan mo. Baka may internal breach tayo. Iyon ang kinakatakutan ko." Kinuha ni Victor ang folder at tiningnan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mga account na binabantayan ko. Kaiden, may sinabi ako sa'yo dati na may nararamdaman akong mali sa finances. 'Di ba? Ito yon. May nagmamanipula ng mga record. Sino? Malamig na tanong ni Kaiden. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Victor. Sinusubukan basahin ang kanyang reaksyon. "Hindi ko alam, pero hindi ako yan. At patutunayan ko yan." Giit ni Victor. Ang boses ay puno ng determinasyon. "I hope so, Victor. I really hope so," sabi ni Margareta. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. "Sige na, iiwan ko na kayo. Pag-usapan niyo yan. I'm just worried about you, Kaiden.
You have to be careful who you trust. Pagkaalis ni Margareta, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Iniwan ni Margareta ang folder sa mesa na parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nang gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Kaiden. Mag-isa niyang sinuri ang mga dokumento. Nag-login siya sa main server ng kumpanya gamit ang kanyang CEO access at sinuri ang bawat digital footprint ng mga transaksyon. Lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang bawat approval ay may tamang timestamp. Naka-login mula sa computer ni Victor at may kanyang digital signature. Ang mga account na pinag-transferan ay maingat na itinago sa ilalim ng maraming layer ng mga shell company. Isang bagay na tanging isang bihasang financial expert, isang taong tulad ni Victor, ang makakagawa. Ang bawat numero, bawat petsa, ay tila isang pako na ibinabaon sa pundasyon ng tiwala na binuo nila ni Victor sa loob ng maraming taon. Hindi niya gustong maniwala. Si Victor, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid. Pero ang ebidensya, isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na kinasusuklaman niya, ngunit hindi niya maiwasang gawin. Huli na ng gabing iyon, nang sigurado siyang wala ng tao sa buong palapag, pumasok si Kaiden sa opisina ni Victor. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit, halos kasing laki lang ng isang butones, na high-definition spy camera. Dahan-dahan at may nanginginig na kamay, ikinabit niya ito sa isang lugar na hindi madaling makita, nakatutok ng diretso sa computer ni Victor. Habang ginagawa niya iyon, isang salita lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit? Umalis siya sa opisina na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Sa pagsara ng pinto, hindi lang ang opisina ni Victor ang kanyang isinara, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kanyang puso na puno ng tiwala. Sana mali ako, Victor, bulong niya sa sarili. 2 araw ang lumipas na parang isang mabagal na pagpapahirap para kay Kaiden. Sa umaga, kaharap niya si Victor. Pilit nang ngumingiti at nagpapanggap na normal ang lahat habang patuloy silang nag-iimbestiga. Ngunit sa gabi, mag-isa niyang pinapanood ang live feed mula sa spy camera. Ang bawat kilos ng kanyang kaibigan ay tila isang ebidensya sa isang kasong ayaw niyang litisin. Wala siyang nakitang kahina-hinala. Nagtatrabaho lang si Victor, madalas ay hanggang hating gabi. Sinusubukang linisin ang kanyang pangalan. Hanggang sa dumating ang 3 gabi. Nasa penthouse niya si Kaiden, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Nang mapansin niya ang isang kakaibang kilos mula kay Victor sa monitor. Huli na. Halos wala ng tao sa opisina. Tumingin si Victor sa kaliwat kanan. Tila sinisigurong walang nakakakita. Pagkatapos ay may kinuha siyang isang maliit na USB mula sa kanyang drawer. Isinaksak niya ito sa kanyang computer. Ang puso ni Kaiden ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pinanood niya habang sunod-sunod na nag-click si Victor. Nagbubukas ng mga folder na alam ni Kaiden ay naglalaman ng pinakasensitibong data ng Velasco Corporation. Mga future project proposals, confidential investor lists, mga trade secret. Pagkatapos, kinaladkad niya ang mga folder papunta sa icon ng USB. Copying files. Napapikit si Kaiden. Ang baso ng alak ay halos mabasag sa kanyang pagkakahawak. Hindi maaari. Nang matapos ang pag-transfer, mabilis na tinanggal ni Victor ang USB, ibinalik sa drawer, at isinara ang computer na parang walang nangyari. Iyon na yon. Ang ebidensyang ayaw niyang makita. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng sinabi ni Margareta, ang lahat ng dokumento, ay nagkatotoo. Kinabukasan, ang hangin sa Velasco Tower ay mas malamig kaysa dati. Pumasok si Kaiden sa kanyang opisina na may determinasyon sa kanyang mga mata.
Isang malamig na apoy na handang sunugin ang lahat ng nasa daan. Ipinatawag niya si Victor. Pumasok si Victor na may ngiti sa labi, may dalang folder. Kaiden, may lead ako. Tingin ko may paraan para matrace natin kung sino ang nag-frame sa akin. Kailangan lang natin. Umupo ka, Victor. Putol ni Kaiden. Ang boses ay walang anumang emosyon. Natigilan si Victor sa tono ng kanyang kaibigan. Dahan-dahan siyang umupo sa silya sa harap ng mesa, ang ngiti ay unti-unting nawawala. May problema ba? Hindi sumagot si Kaiden. Sa halip, inikot niya ang laptop sa kanyang mesa para makita ni Victor ang screen. Nakapost doon ang video, ang eksena kung saan isinasaksak ni Victor ang USB sa computer. Ang mukha ni Victor ay biglang namutla. Teka, anong ibig sabihin nito, Kaiden? Nag-spy ka sa akin? Sagutin mo ang tanong ko, mariing sabi ni Kaiden. Ano ang laman ng USB na yan, Victor? Data ng kumpanya, pero hindi yan para sa masama. Nagba-back up ako ng files para sa sarili kong investigasyon. May sinusundan akong lead na may balak mag-leak ng impormasyon sa mga kalaban natin. Inunahan ko lang sila para may ebidensya ako. Paliwanag ni Victor, ang boses ay desperado. At sino ang lead mo? Tanong ni Kaiden. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Hindi ko pa masabi sa'yo dahil baka hindi ka maniwala. Masyadong malapit sa'yo ang taong ito. Masyadong malapit. Mapait na tumawa si Kaiden. Walang mas lalapit pa sa'yo, Victor. Kapatid ang turing ko sa'yo. Kaiden, pakinggan mo ako. Hindi. Sigaw ni Kaiden, tumayo at hinampas ang mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 6 na taon. 6 na taon akong parang patay. Nagtiwala ako sa'yo. Ikaw ang kasama ko sa lahat ng oras. At ito ang isusukli mo sa akin? Pag nanakawan mo ako, tatalikuran mo ako. Hindi totoo yan. O yan. Tumayo na rin si Victor. Ginagawa ko to para protektahan ka. Protektahan ako? Sa pagnanakaw ng sikreto ng kumpanyang pinaghirapan ng ama ko? Sa pagsira sa tiwala ko? Ang sakit sa boses ni Kaiden ay halos hindi na maitago. Para saan, Victor? Pera? Hindi ka ba kontento sa lahat ng binigay ko sa'yo? Hindi tungkol sa pera to. Makinig ka naman. Ayoko nang makinig. Ang bawat salita ay puno ng lason at pagkadismaya. Lahat ng paliwanag mo, walang kwenta. Nakita ko ang nakita ko. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Si Victor ay nakatingin kay Kaiden. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong sakit at hindi makapaniwalang pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, mahinang sabi ni Victor, dito lang pala hahantong ang lahat. Sa isang video na hindi mo man nang inalam ang buong kwento. Humakbang paatras si Kaiden. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara para itago ang naglalaban na emosyon sa loob niya. Umalis ka na. Kaiden, get out! Sigaw niya, ang boses ay basag. Get out of my office. Get out of my company. Get out of my life. Tapos na tayo. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Tumalikod si Victor. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Naglakad siya papunta sa pinto. Ngunit bago niya ito buksan, huminto siya at lumingon. Wala na ang sakit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na puno ng awa. Sana bago mahuli ang lahat, makita mo kung sino ang tunay na ahas sa tabi mo, Kaiden. At pagkasabi noon, umalis na siya. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Kaiden na mag-isa. Nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng yaman at kapangyarihan, ngunit pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya sa isang pulubi. Ang huling sinag ng tiwala sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang katahimikan na iniwan ni Victor
ay mas nakakabingi kaysa sa sigawang naganap kanina. Nakatayo si Kaiden sa gitna ng kanyang opisina, ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malawak at walang katapusang disyerto. Mag-isa. Ganap na mag-isa. Ang mga salitang sinabi niya, "Get out of my life. Tapos na tayo." Ang mga salitang yon ay parang lason na bumabalik sa kanya. Sinusunog ang kanyang lalamunan. Sinasakal ang kanyang paghinga. Sa isang iglap ng galit na hindi niya makontrol, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumilapon ang lahat. Ang mga tore ng dokumento, ang mamahaling pluma, ang laptop, at ang nag-iisang picture frame. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na tunog ng nabasag na salamin. Napayuko siya. Habol ang kanyang hininga. Nakatingin sa larawan ni Isabela na ngayon ay may lamat na sa gitna. Parang isang perpektong simbolo ng kanyang buhay. Basag. Wasak. Umalis siya ng opisina nang walang paalam. Hindi pinapansin ang nag-aalalang tingin ng kanyang sekretarya. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang madilim at halos walang taong bar sa isang eskinita ng syudad. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa isang Kaiden Velasco. Umorder siya ng isang bote ng pinakamatapang na alak at isang baso. Hindi siya uminom para malasing. Uminom siya para makalimot. Ngunit sa bawat lagok, mas lalo lang niyang naaalala. Naalala niya noong nagsisimula pa lang sila ni Victor. Dalawang magkaibigan na may malaking pangarap, nagtatrabaho sa isang maliit na garahe, nangangarap na balang araw ay magkakaroon sila ng sarili nilang tore. Naalala niya ang gabi bago ang kasal nila ni Isabela. Silang dalawa lang ni Victor ang magkasama. "Huwag mong sasaktan ng best friend ko, ha?" Biro ni Isabela kay Victor. "At ikaw," sabi naman ni Victor kay Kaiden, "alagaan mo yan. Kundi sa akin ka mananagot." Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ni Kaiden. Ang mga pangako, ang mga pangarap, lahat ay naging abo. Nasa kalagitnaan na siya ng bote nang may isang pamilyar na boses na bumasag sa kanyang pag-iisa. "Kaiden? Anak, nandito ka lang pala." Napatingala siya. Nakatayo sa tabi ng kanyang mesa si Margareta. Ang muka ay puno ng perpektong pag-aalala. Paano siya natagpuan dito? "I was so worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko." Malambing niyang sabi. Umupo sa tapat niya. "Narinig ko ang nangyari. Tungkol sa inyo ni Victor, I'm so sorry." Hindi umimik si Kaiden. Patuloy lang siya sa pag-inom. "Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa'yo." Pagpapatuloy ni Margareta, ang boses ay puno ng awa. "Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Some people are just ungrateful." Ang bawat salita ni Margareta ay tila isang patak ng langis sa apoy ng kanyang galit at sakit. "Alam kong masakit, anak. Pakiramdam mo nag-iisa ka," sabi nito. At dahan-dahang ipinatong ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kaiden. "Pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako. I will always be here for you." Ang kilos na yon, na dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan, ay nagdulot lamang ng panlalamig sa buong katawan ni Kaiden. "By the way," biglang sabi ni Margareta, na tila nagbago ng usapan, "pinuntahan ko kanina ang St. Agnes Charity Home. Nagbigay ako ng malaking donasyon. Nakakaawa ang mga bata doon. Kailangan nila ng isang stable na kapaligiran." Natigilan si Kaiden. Ang pagkakabigkas ni Margareta sa salitang stable ay may kasamang diin. Hindi ito isang simpleng komento. Isa itong babala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating ituloy ang party sa Sabado. Pagpapatuloy nito, ang boses ay bumalik sa pagiging malumanay. "Kailangan nating ipakita sa lahat na matatag ang pamilya Velasco, na hindi tayo kayang pabagsakin ng isang traidor.
Kailangan nating ipakita na kontrolado natin ang lahat. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Kaiden ang lahat. Wala na siyang kaibigan. Ang tanging koneksyon niya sa nakaraan, ang kwintas, ay nasa mga kamay ng mga batang kaya nitong impluwensyahan. Siya ay nakakulong. Ito ay isang perpektong bitag. Tumingin siya kay Margareta. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, ang kanyang maamong muka ay tila anino ng isang taong hindi niya kilala. "Sige," sabi ni Kaiden. Ang boses ay walang buhay. "Ituloy niyo ang party." Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Margareta. "That's my boy. Huwag kang mag-alala. Everything is taken care of." Pagkaalis ni Margareta, naiwan si Kaiden sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay isang hari na nawalan ng kaharian. Ang party na yon ay hindi na isang selebrasyon. Ito na ang kanyang magiging bitayan. At siya mismo ang nagbigay ng pahintulot para itayo ito. Umuwi siya sa kanyang penthouse. Ang bawat hakbang ay mabigat. Humiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Hinihintay na lang na lamunin siya ng dilim. Pakiramdam niya ay wala nang natitira. Wala nang dapat ipaglaban. Hanggang sa umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Sa sobrang pagod, hindi na sana niya papansinin. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na basahin ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang mga salita nito ay tila isang maliit na kandila na biglang sumindi sa gitna ng kadiliman. Huwag kang maniwala sa kanya. Pumunta ka sa lumang chapel sa San Mateo bukas ng gabi. Mag-isa ka lang. Ang text message ay umilaw sa dilim ng kanyang kwarto na parang isang mapanlinlang na bituin. Paulit-ulit na binasa ni Kaiden ang mga salita. Huwag kang maniwala sa kanya. Pumunta ka sa lumang chapel sa San Mateo bukas ng gabi. Mag-isa ka lang. Isang bitag. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Isang bitag na gawa ni Margareta para subukan ang kanyang katapatan. O baka naman, isang desperadong hakbang ni Victor para muling makuha ang kanyang tiwala. Ngunit paano kung hindi? Paano kung ito na ang sagot sa babala ng kambal? Ang nag-iisang sinulid ng pag-asa na natitira sa gitna ng kaguluhan. Wala na siyang tiwala. Wala na siyang kaibigan. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil wala na siyang babalikan pa. At dahil doon, sa kaibuturan ng kanyang kawalan ng pag-asa, natagpuan niya ang isang kakaibang klase ng katapangan. Wala na siyang ipag-aalala kung may mawawala pa sa kanya. Kinabukasan, gabi, nagmaneho si Kaiden patungo sa San Mateo. Ang madilim at palikulikong daan ay pinaliligiran ng matataas na puno na ang mga sanga ay tila mga kalansay na kamay sa ilalim ng buwan. Walang ibang sasakyan, walang mga bahay, tanging siya, ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Ang bawat kilometro ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ay gustong bumalik. Kalimutan ang kalokohang ito. Ngunit isang mas malakas na puwersa ang humihila sa kanya pasulong. Ang multo ng mga matang kamukha ng kay Isabela. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo, gaya ng sinabi sa text. Naglakad siya sa isang masukal na daan hanggang sa matanaw niya ang abandonadong kapilya. Nakatayo itong mag-isa sa isang burol, wasak ang bubong. Ang mga pader ay puno ng baging. Huminto siya sa bukana, pinakikiramdaman ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang ihip ng malamig na hangin sa mga siwang ng lumang istruktura. Puno ng panganib ang hangin. Maaaring may mga armadong tao na nag-aabang sa kanya sa loob. Maaaring si Ramon at ang kanyang mga tauhan. Ngunit pumasok pa rin siya. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong ang nagsilbing ilaw sa loob. Makapal ang alikabok, amoy lupa at nabubulok na kahoy ang paligid. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan.
Pumunta siya sa gitna, sa ilalim mismo ng sirang bubong. Naghintay siya. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Wala. Nagsimula siyang isipin na isa nga itong malaking katangahan, isang biro, isang masamang biro. Tatalikod na sana siya para umalis ng... May narinig siyang isang kaluskos mula sa pinakamadilim na sulok ng kapilya, sa likod ng mga nasirang upuan. Agad siyang naging alerto. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas, handa sa anumang mangyayari. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw, isang anino ng isang tao, isang anino ng isang babae. Hindi makahinga si Kaiden. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pinanood niya ang anino habang dahan-dahan itong humahakbang papalapit sa liwanag ng buwan. Payat ang pangangatawan nito. Ang suot ay isang simpleng bestida. Mahaba ang buhok, magulo, at tinatakpan ang kalahati ng mukha nito. Hindi ito si Margareta. Hindi ito isang tauhan ni Victor. Sino ito? Huminto ang babae. Sa mismong hangganan ng liwanag at dilim, ang kanyang mukha ay nananatiling nakatago sa anino. Ngunit kahit sa dilim, naramdaman ni Kaiden ang panginginig ng katawan nito. Natatakot ito. Sino ka? Tanong ni Kaiden. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Hindi sumagot ang babae. Humakbang lang ito ng isa pa. Papasok sa bilog ng liwanag ng buwan. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Kaiden Velasco ay huminto sa pag-ikot. Ang mukha, mas payat. May mga guhit ng pagod at takot. Ngunit ang hugis ng mga labi, ang tangos ng ilong, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang bumibisita sa kanya sa kanyang mga panaginip sa loob ng 6 na taon. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Hindi. Imposible. Isang ilusyon. Isang multo. Kaiden. Ang boses na yon, mahina, paos, puno ng sakit. Ngunit kilala niya ang boses na yon. Ang boses na yon ang huling narinig niya bago siya mawalan ng malay sa gitna ng apoy. Hindi niya namalayan na may mga luha nang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi. Bella? Halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang dila matapos ang napakatagal na panahon. Tumango ang babae at sa wakas ay tumulo na rin ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Siya nga, buhay. Nakatayo sa harap niya. Hinawakan ni Kaiden ang kanyang dibdib na tila sasabog sa sobrang bilis ng tibok. Ang buong kapilya ay tila umiikot. Ang multo ng kanyang nakaraan ay naging totoo. Paano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Lumapit pa si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng 6 na taon ng takot, pangungulila, at isang pagmamahal na hindi kailanman namatay. Kaiden, buhay ako, sabi niya. Ang boses ay basag sa pag-iyak at ang mga bata, di huminto siya saglit, huminga ng malalim para sa pinakamahalagang sasabihin niya. Mga anak natin sila. Ang mga salitang binitawan ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa loob ng abandonadong kapilya na parang isang malakas na kulog. Winawasak ang pundasyon ng mundo ni Kaiden na binuo sa loob ng 6 na taon ng kasinungalingan. Mga anak natin sila. Nakatitig lang si Kaiden sa kanya, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang isip ay tumangging iproseso ang impormasyon. Ang utak niya ay sumisigaw na imposible, ngunit ang puso niyang matagal nang patay, ay biglang tumibok ng may pagkilala sa katotohanang iyon. Anak natin? Sa wakas ay nagawa niyang ibulong. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Tumango si Isabela, ang mga luha
ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Kambal Kaiden, si Leah at Lian. Humakbang si Kaiden papalapit, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parang natatakot na baka sa isang pagkurap ay maglaho si Isabela na parang bula. Hinawakan niya ang pisngi nito. Mainit. Totoo. Hindi isang multo. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa balat nito, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay gumuho. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanya. Sakit, galit, pangungulila, at isang napakalaking pag-ibig na hindi kailanman nawala. Hinila niya si Isabela papalapit at niyakap ng napakahigpit. Ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit at pangungulila sa yakap na yon. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik. Ang mga kamay nito ay kumakapit sa kanyang likod na parang ayaw nang bumitaw. Umiyak silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dalawang kaluluwang muling nagtagpo matapos maligaw sa isang mahabang bangungot. Bakit? Tanong ni Kaiden nang sa wakas ay maghiwalay sila. Hawak pa rin ang mukha ni Isabela sa kanyang mga palad. Bakit hindi ka nagpakita? Bakit mo hinayaang isipin kung patay ka na? Dahil kailangan, Kaiden, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng takot. Para mabuhay kami, para mabuhay ang mga anak natin. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ikinuwento ni Isabela ang lahat. Ang gabi ng sunog. Hindi yun aksidente. Iyon ay isang planadong pagpatay. Inilahad niya kung paano niya nakita si Ramon na ikinandado ang pinto at kung paano siya nailigtas ni Mang Mateo, isang matapat na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang naghihinala sa mga kilos ni Margareta. Narinig ko ang plano nila. Kaiden. Umiiyak na, sabi ni Isabela. Narinig ko si Margareta, nakausap si Ramon sa telepono ilang araw bago ang sunog. Akala niya tulog ako. Ang plano niya ay patayin ako at palabasin na aksidente ang lahat para makuha niya ang simpatya mo, para tuluyan kanyang makontrol at sa huli makuha ang buong yaman ng Velasco. Si Margareta? Hindi makapaniwalang tanong ni Kaiden. Ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang babaeng tinuring niyang ina. Siya ang demonyo sa likod ng lahat. Giit ni Isabela. Kaya ako nagtago. Dahil alam kong hanggat nasa kapangyarihan siya, hahanapin at hahanapin niya kami para tapusin ang dapat niyang tapusin. Ang mga bata. Sila ang buhay na ebidensya ng pagmamahalan natin at sila rin ang pinakamalaking hadlang sa kanyang mga plano. Pagkatapos ay si Kaiden naman ang nagkwento. Inilahad niya ang tungkol sa babala ng kambal, ang kwintas, ang mga kahinahinalang dokumento, at ang masakit na pagtataksil na inakala niyang ginawa ni Victor. Hindi, mabilis na sabi ni Isabela. Hindi kanya trinatridor, Kaiden. Si Victor, alam kong tapat siya sa'yo. Paano mo nalaman? Dahil nag-atubili si Isabela. Siya ang nag-ayos ng pagkikita nating ito. Isang anino ang lumabas mula sa parehong sulok kung saan nanggaling si Isabela kanina. Si Victor. Patawad, Kaiden, sabi ni Victor. Ang mukha ay seryoso. Kailangan kong gawin yon. Ang pag-backup ng files. Iyon ay para may hawakan akong alas laban kay Margareta. Alam kong may plano siya at alam kong ididiin niya ako. Inunahan ko lang siya. Lumapit si Victor sa kanila. Hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga pagkaalis ko. Sinundan ko ang mga lead ko at iyon ang nagdala sa akin kay Mang Mateo at sa huli kay Isabela. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Kaiden. Ang pagtataksil ni Victor ay isang sakripisyo. Ang pagtatago ni Isabela ay isang gawa ng pagmamahal ng isang ina.
At ang kabaitan ni Margareta ay isang maskara para sa isang halimaw. Ang galit na naramdaman ni Kaiden kanina kay Victor ay napalitan ng isang malalim na hiya at pasasalamat. Lumapit siya sa kanyang kaibigan. Walang salitang namutawi, niyakap na lang niya ito. "Patawad kapatid," bulong ni Kaiden. "Wala yon," sagot ni Victor. "Ang mahalaga ngayon, magkakasama na tayo ulit." Muling nabuo ang kanilang samahan, mas matatag kaysa dati. 3 taong sinira ng kasinungalingan, ngayon ay pinagbuklod ng katotohanan. "Ang party," biglang sabi ni Kaiden. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Gagamitin natin ang sarili niyang plano laban sa kanya. Tumingin siya kay Isabela at Victor. Inimbitahan niya ang lahat ng importanteng tao sa lipunan. Gusto niyang ipakita na kontrolado niya ang lahat. Kung ganon, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking palabas ng kanyang buhay. Sa loob ng abandonadong kapilya, sa gitna ng mga anino, nagsimula silang magplano. Ang bawat detalye ay maingat na pinag-usapan. Ang bawat posibleng mangyari ay pinaghandaan. Ang takot sa mga mata ni Isabela ay unti-unting napalitan ng tapang. Ang pag-aalinlangan sa isip ni Victor ay naging matalas na estratehiya. At ang sakit sa puso ni Kaiden ay naging isang sandatang gawa sa purong galit at pagmamahal. Gabi na nang matapos sila. Bago sila maghiwalay, muling niyakap ni Kaiden si Isabela. "Mag-iingat ka," sabi niya. 2 araw na lang. "Mag-iingat kayo," sagot ni Isabela. Kinabukasan, tinawagan ni Kaiden si Margareta. "Ma?" sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay perpektong naglalaro sa papel ng isang nalulungkot at sumusukong anak. "Kaiden, kumusta ka na?" Masayang tanong ni Margareta. "I'm okay," sagot ni Kaiden. "I just wanted to say, you were right. It's time to move on. I'm ready for the party." Narinig niya ang hindi maitatagong saya sa boses ni Margareta. "That's wonderful news, anak. This will be a new beginning for us." "Hindi," isip ni Kaiden habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. "This will be your end." "Okay, Ma. I'm ready for my party." Ang Grand Ballroom ng Velasco Hotel ay nabago at naging isang paraiso ng karangyaan. Ang mga naglalakihang chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa ay nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin. At ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ito ang Party of the Year, ang ika-35 na kaarawan ni Kaiden Velasco. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Margareta Velasco, ang larawan ng perpektong hostess. Ang kanyang ngangiti ay hindi nawawala habang binabati ang mga senador, mga business tycoon at mga socialite. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Ang gabi kung saan opisyal niyang ipapakita sa buong mundo na siya ang reyna ng Imperyong Velasco. Sa isang sulok, nakatayo si Kaiden, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan na siyang inaasahan ng lahat. Ang bawat taong lumalapit para bumati ay tinutugunan niya ng isang tipid na ngiti at isang tango. Ginagampanan niya ang kanyang papel ng walang mali. "Nakikita mo ba iyan?" bulong ni Margareta sa isang kaibigan habang nakatingin kay Kaiden. "Kawawang bata. But he's trying. With my help, he will be okay." Nang dumating ang oras para sa talumpati, buong pagmamalaking umakyat si Margareta sa entablado. Kinuha niya ang mikropono at ang lahat ay tumahimik. "Good evening, everyone." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon.
Thank you all for coming to celebrate a very special milestone. Ang ika-25 na kaarawan ng aking pinakamamahal na anak, si Kaiden. Tumingin siya kay Kaiden ng may pagmamahal. Alam nating lahat ang pinagdaanan ni Kaiden. It has been a long and painful journey. Ngunit ngayong gabi, we are not here to mourn the past. We are here to celebrate a new beginning. A beginning of hope, of healing, and of moving forward. Ang kanyang mga salita ay perpekto. Ang bawat isa sa audience ay nadadala. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang talumpati, isang boses ang pumutol sa kanya. Thank you, Margareta. That's a very touching speech. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglalakad si Kaiden papunta sa entablado. Ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na kalmado. Nagulat si Margareta. Kaiden, what are you? You're right! Pagpapatuloy ni Kaiden, kinuha ang isa pang mikropono mula sa host. Tonight is about a new beginning, but it's also about ending a long and painful lie. Tumingin siya sa mga manunood. You all know me as the man who lost his fiancée 6 years ago. What you don't know is the truth behind that fire. Kaiden, stop it! Lasing ka lang! Pilit na tawa ni Margareta. Sinubukang agawin ang mikropono, ngunit hinawi ni Kaiden ang kanyang kamay. Actually, ma'am, sabi ni Kaiden, ang pagtawag niya ng ma'am ay parang isang sampal. I have a special surprise for everyone. Sumenya siya sa technical booth. Biglang namatay ang mga ilaw at ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga larawan ni Kaiden ay umilaw. Lumabas sa screen ang mukha ng isang lalaking hindi kilala ng marami, ngunit kilalang kilala ni Margareta. Isa sa mga dating tauhan ni Ramon. Ang video ay nanginginig, kuha sa isang madilim na bodega. Aaminin ko na po ang lahat. Nagsimula ang lalaki sa video. Ang boses ay takot na takot. Ang sunog sa mansyon ng mga Velasco, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi po yun aksidente. Inutusan po kami. Inutusan po kami ni Mr. Ramon. Sa utos daw po ni Ma'am Margareta Velasco na sunugin ang kwarto ni Ma'am Isabela at siguraduhing walang makakalabas na buhay. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Margareta, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. That's a lie. That's a deep fake. Isang paninira. Sigaw niya. Is it? Tanong ni Kaiden. Kung kasinungalingan yan, paano mo maipapaliwanag ito? Sumenya siya sa malaking pinto sa likod ng ballroom. Dahan-dahan itong bumukas. At mula sa didilim, isang babae ang lumabas. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida, payat, ngunit nakatayo ng may dignidad. Sa magkabilang gilid niya, hawak ang kanyang mga kamay, ay ang 2 batang pamilyar na sa lahat dahil sa mga balita. Ang kambal mula sa St. Agnes, si Isabela, buhay. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkabigla. Ang mga camera flash ay nagsimulang magkislapan. Imposible, bulong ni Margareta, na paatras na parang nakakita ng multo. Naglakad ang mag-iina papunta sa entablado, dumaan sa gitna ng mga taong hindi makapaniwala. Umakyat sila sa tabi ni Kaiden. Hinawakan ni Kaiden ang kamay ni Isabela at hinalikan ang noo ng kanyang 2 anak. Isang buong pamilya. Hindi lang ako ang biktima niya, sabi ni Isabela sa mikropono. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Kundi pati na rin ang 2 batang ito, ang sarili naming mga anak, na 6 na taong nabuhay sa takot at pagtatago. Tapos na ang laro. Ang lahat ng kasinungalingan ni Margareta ay nakalantad na sa harap ng buong mundo. Ang kanyang perpektong imahe ay nabasag at naging abo. Nawala na sa pag-iisip si Margareta. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kabaluan. Nakita niya si Ramon malapit sa entablado, naghihintay ng hudyat.
Sumigaw siya. Isang sigaw na hindi na pang isang socialite, kundi sigaw ng isang nasukol na hayop. Ramon! Now! Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Mabilis na kumilos si Ramon. Hindi baril ang kanyang hinugot, kundi isang kutsilyo. Hindi niya sinugod si Kaiden o si Isabela. Ang target niya ay ang pinakamahinang punto ng mag-asawa, ang mga bata. Kung hindi mapapasakin ang lahat, hiyaw ni Margareta, ang kanyang mukha ay puno ng kabaliwan. Walang magkakaroon nito. Ang sigaw ni Margareta ay sinundan ng isang iglap ng purong kaguluhan. Ang mga panauhin ay nagsigawan at nagtakbuhan, nag-uunahan palayo sa panganib. Ngunit si Kaiden ay hindi natinag. Ang lahat ay tila bumagal sa kanyang paningin. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ramon, ang kumikinang na talim ng kutsilyo, at ang distansya nito sa kanyang mga anak. Lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagmamahal na naipon sa kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay sumabog sa isang kilos. Bago pa man makalapit si Ramon, si Kaiden ay parang isang kidlat na kumilos. Itinulak niya si Isabela at ang mga bata sa kanyang likuran, gamit ang sariling katawan bilang panangga. Kasabay nito, isang anino ang mabilis ding kumilos mula sa gilid ng entablado. Si Victor. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Ramon na may hawak na kutsilyo at ginamit ang kanyang bigat para ibalibag ito sa sahig. Ngunit si Ramon ay malakas at desperado. Nagpambuno sila, nagpagulong-gulong sa sahig. Ang bawat isa ay sinusubukang makuha ang kutsilyo. Samantala, sa entablado, sinubukan ni Margareta na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard ng hotel, mga taong tapat hindi sa kanya, kundi kay Victor, na siyang naghanda sa kanila para sa eksaktong sandaling ito. Wala kang mapupuntahan, Margareta. Sigaw ni Kaiden. Sa ibaba, nagawa ni Victor na sikuhin si Ramon sa muka, dahilan para mabitawan nito ang kutsilyo. Sinipa niya ito palayo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Itafas ang lahat! Sigaw ng hepe ng pulisya. Mabilis na napusasan si Ramon. Si Margareta naman, nang makitang wala na siyang takas, ay tumawa na lang na parang isang baliw. Akala niyo tapos na? Hiyaw niya habang hinihila siya ng mga pulis. Kahit sa kulungan, sisirain ko kayo. Akin ang lahat ng Velasco. Akin. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang inilalabas siya ng ballroom. Hanggang sa tanging ang mga sirena na lang ng pulis sa labas ang maririnig. Tapos na ang bagyo. Dahan-dahang humupa ang kaguluhan. Ang naiwan sa grand ballroom ay ang mga basag na gamit, ang mga nagkalat na pagkain, at ang pamilyang sa wakas ay buo na. Niyakap ni Kaiden ang kanyang mag-iina, mahigpit, na parang ayaw ng bitawan. Naramdaman niya ang panginginig ni Isabela, ang pag-iyak ng kambal sa takot. Shh! Tapos na! Bulong niya. Ligtas na kayo. Ligtas na tayong lahat. Lumapit si Victor. May kaunting galo sa mukha ngunit buo ang ngiti. Tumingin silang dalawa ni Kaiden sa isa't isa. Walang salitang kailangan. Isang tapik sa balikat at isang tango ng pasasalamat ang nagsabi ng lahat. Ang kanilang pagkakaibigan na sinubok ng apoy at kasinungalingan ay mas matibay pa ngayon kaysa dati. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay amoy alat ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang payapang musika. Sa isang pribadong beach house, malayo sa gulo ng syudad, isang pamilya ang masayang naglalaro. Daddy, mas mataas ang castle ko. Masayang sabi ni Leah habang naglalagay ng buhangin sa kanyang maliit na timba. Hindi kaya. Mas matibay ang pader ng sakin. Sagot naman ni Lian na seryosong-seryoso sa paghuhukay.
Naupo si Kaiden sa pagitan nilang dalawa. Parehong maganda ang mga castle ninyo dahil ang pinakamahalaga, magkatabi sila. Mula sa beranda ng bahay, pinapanood sila ni Isabela. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang takot na dating nakatira sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kapayapaan. Naramdaman ni Kaiden ang kanyang titig at lumingon. Nginitian niya ito. Isang ngiting totoo, walang halong sakit o pagkukunwari. Isang nangiting hindi niya naibigay sa loob ng 6 na taon. Tumayo siya at lumapit kay Isabela. Iniwan ang kambal na masaya pa ring naglalaro. Niyakap niya ito mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. At sabay nilang pinanood ang papalubog na araw. Iniisip ko lang, mahinang sabi ni Isabela, kung gaano kabilis magbago ang lahat. Hindi ito nagbago, Bella, sagot ni Kaiden. Bumalik lang sa dati. Bumalik lang sa kung ano ang dapat. Hinarap niya si Isabela sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Si Margareta ay nahatulan na. Si Ramon at ang kanyang mga kasabwat ay nagsalita na. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan. At tayo? Tanong ni Isabela. Tayo? Hinaplos ni Kaiden ang kanyang pisngi. Nagsisimula pa lang tayo. Sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, sa harap ng payapang dagat, dahan-dahan niyang hinalikan si Isabela. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, nakauwi na sila. Welcome home, Isabela, bulong ni Kaiden. Welcome home. Sagot nito, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Sa di kalayuan, ang tawa ng kambal ay sumabay sa himig ng mga alon, ang tunog ng isang bago at masayang simula.